Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Jebo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, at kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. Ang ating programa ay napapakinggan po sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayon din sa Channel 185 sa GCTV. Yan po ay tuwing linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. At maraming salamat po sa lahat ng ating mga kasama sa ating pag-aaral. Nakikinig gamit ang radyo at saka mga online platforms at maging sa GCTV. Tayo po ay dadako sa ating pag-aaral sa pagkakataong ito. Pinag-uusapan natin ang importansya ng pagsunod sa ating Panginoon at kalakip ng pagsunod na yon ay hindi lamang magtuon sa ano ba yung dapat ginagawa ng isang mananampalataya, kundi nakapaloob din ano ba yung dapat na pag-uugali ng isang mananampalataya sapagkat yung character and competence ay magkasama po yan. It comes from the same source. Yan pong source na yan ay walang iba kundi ang Holy Spirit. So the moment na tayo po ay kumilala kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, ang banal na Espiritu po ay nananahan sa atin. Paano natin matitiyak na nasa atin nga ang banal na Espiritu? Well, ang presensya po niya ay mababakas natin sa ilang mga kaparaanan, pero dalawa po doon ang ating babanggitin at pinag-aaralan. One is a change in character. Yan po ay bunga ng tinatawag nating fruit of the Spirit. If you remember, Galatians 5:22 and 23, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, and self-control. At pagdating naman po doon sa ating mga abilities, may mga God-given abilities po tayo. Yan po ay makikita natin maliwanag na sinabi sa Philippians chapter 2 verse 13. Ang sinasaad po roon, God is working in you, giving you the desire to obey and the power to do what pleases Him. Yung power po doon includes yung pong capacity for service. Ibig sabihin po, tayo ay binibigyan ng pagnanais na maglingkod at binibigyan po tayo ng kaparaanan, kakayahan para tayo po ay makapaglingkod. Ngayon, mahalagang maunawaan po natin na bilang isang mananampalataya, habang tayo po ay sumusunod sa ating Panginoon, parehas po napaka-importante yan. No? Importante po yung pagsunod sa agenda ng ating Panginoon, ano ba yung pinagagawa niya sa iglesia, at napakahalaga din yung formation ng character ng Panginoon. Ano pong pagkatao ang nahuhubog sa atin as we follow Jesus. Kaya yan po ang malaking hamon para sa atin. Kaya pag-uusapan po natin ngayon, paano ba tayo lilikha ng isang environment na kung saan yung Great Commission ay talagang maa-apply natin. To teach the new disciples to obey everything that the Lord has commanded. Ibang usapan ho kasi yung turuan ang mga tagasunod at ibang usapan din po yung sila ay turuang sumunod. Kaya nga yung make disciples, no? Alam po natin yung word na disciple, ang ibig sabihin po ay learner, isang mag-aaral, isang taong inaalam, inaaral ang kaparaanan, pamumuhay ng ating Panginoon para yan po ang gawin, yan po ang tutukan, yan po ang isabuhay. At yan ang hamon para sa atin, na mamuhay tayo ng ayon sa nais ng ating Diyos. Kaya dito po sa ating pag-aaral ngayon ay pag-uusapan natin ang ilang mahalagang elemento to create an environment for obedience.
malaking factor po ang environment para tayo po ay sumunod sa Panginoon. And take note, pag pinag-uusapan po natin ang pagsunod, hindi natin siya nililimitahan doon lamang sa hindi paggawa ng bawal, kundi nais nating bigyang diin yung pong katotohanan na may ipinagagawa rin na marapat nating gawin. So, not just to avoid kung ano po yung do nots sa Bible, but also to be able to do what God tells us to do. Isa pong expert, si Bronfen Brenner. No? Actually, yung kanyang ginamit is not a pattern for church, kundi ito po ay talking about the environment for growth. Sang-ayon po sa kanya, mahalaga na yung mga microsystems, ibig sabihin yung mga komunidad na ating kinabibilangan. Halimbawa, ang pamilya, iglesia, eskwelahan, community, barkada, these are microsystems at lahat po ito, kung hanggat maaari, will uphold the same values. At bakit importante yon? Para ang isang bata, halimbawa, sa kanyang paglago, ay hindi po siya magkakaroon ng kalituhan. Di ba? Kasi minsan ang hirap yung tinuturuan mo ng tama, tapos ma-expose sa mali, di ba? Parang nagkakaroon ng kalituhan, alin ba susundin, alin ba gagawin, ano ba yung dapat. So nakakalito. Kaya napakaganda po na ating maunawaan na tayo po ay tinatawag ng Panginoon to make sure na we create that environment. Of course, obviously, hindi naman lahat talaga ng environment na pupuntahan natin ay aligned sa values natin. Sometimes, yung school or maybe yung work or community may uphold a very different standard. Pero kailangan maintindihan po natin the rest that we can control. Kinakailangan po ay maging conducive environment for obeying the Lord. So, we provide yung community that upholds the values of the Bible and at the same time gives opportunity for obedience. Opo. Kaya nga, hindi ba sa ating nakalipas na pinag-aralan, tinalakay po natin ito yung importansya na gamitin yung ating kaloob at gamitin ito sa paraan na ina-apply din po natin yung mga tinatawag po nating character, yung fruit of the Spirit. Kaya napakahalaga po yan. So ano pong kailangan nating tandaan tungkol po sa bagay na ito? Well, ilang bagay po. Number one, you are called to belong, not just to believe. Alam nyo bakit importante yung statement na ito? Kasi sa madalas na pagkakataon, ang pagtanaw natin sa pananambahan ay para bang optional. To some people, it's optional. Magsimba kung gusto, or kung magsimba man, ang focus is more on attendance rather than involvement, di po ba? So napakahalaga po na ating makita na hindi tayo tinawag just to become spectators in the church. In fact, mahalagang bigyang linaw na higit pa roon sapagkat binigyan nga tayo ng kakayahan. And by the way, yung presence ng Holy Spirit sa ating buhay, tayo po ay in-incorporate sa body of Christ. So the moment you are saved, you are incorporated to the universal body of Christ. Parte tayo ng katawan ni Kristo and we are given the means, the capacity to contribute to the body of Christ. Kaya kung ang pananaw natin sa simbahan ay parang learning center, we go, we learn. Well, totoo to some extent, tama yon. Pero hindi po doon nagtatapos. Ang mahalagang makita po natin dito ay tinawag tayo so that we can involve at sa ating involvement sa ministeryong pinagkatiwala sa atin, matulungan natin ang iglesia na maging malusog at magampanan ng kanyang tungkulin. Kaya hindi lang ito tungkol sa personal Kailangan makita natin na, parte ka ng katawan. If you remember sa inaral natin about 1 Corinthians 12, di ba? Ang bawat isang mananampalataya ay mahalagang parte ng iglesia. Kumbaga sa isang katawan, bawat isa po ay parte ng katawang iyon. At
yung pagiging parte natin ay kinakailangan maging reminder sa atin na makibahagi po tayo. Hindi po tayo ginawang parte just for the sake of attending. Tayo po ay ginawang parte so that we can participate, di ho ba? Merong involvement. Ang sabi nga sa 1 Corinthians chapter 12 verse 12, the human body has many parts, but the many parts make up one whole body. So it is with the body of Christ. So ang laki po ng hamon dito yung tratuhin mo ang sarili mo na parte ako ng katawan. Kailangan ako maglingkod. So inaalis po natin yung kaisipan na it's all about attendance, na ang goal lang is to complete the attendance. Walang deeper involvement. Hindi po, it should not be the case. Kinakailangan po meron tayong involvement sa body of Christ. So I hope that's clear. No? I hope na maging napakaliwanag sa atin ang katotohanan iyan. Hindi lang po yun, nais din po nating bigyang diin na pag sinabi nating parte tayo ng isang katawan, ang ibig sabihin nito, may commitment tayo dun sa katawan. Yung talent natin, pag walang commitment, hindi magiging consistent ang paggamit natin. And therefore, yung purpose po nito to make the church healthy ay hindi po mangyayari sapagkat yung kalusugan ng iglesia ay nakasalalay sa maayos na paggawa ng tungkulin ng bawat bahagi. So kung walang commitment, mamayang nandyan, mamayang wala, at maniwala ho kayo, if you have been in the church for a long time, at para bang walang sense of commitment, alam nyo, ang hirap as a pastor, I see this. No? Kasi pag ang isang tao po ay mamayang nandyan, mamayang wala, mamayang maisipang nandyan, mamayang maisipang hindi magi-involve, alam nyo po yung reliability. It not only affects you and your ministry, but it also affects the rest of the body of Christ. Hindi ho ba? Kasi mayroong kaayusan yan Yung kaayusan na yon ay naaapektuhan pag wala ho tayong commitment. And when we say commitment, ang ibig sabihin po nito ay hindi tayo nakasalalay sa damdamin natin, hindi tayo nakasalalay lamang sa mood natin for that day. In fact, napakahalaga po that as you continue serving the Lord, kailangan mag-pre-decide na tayo Sometimes, pag may mga younger pastors po na humihingi ng advice and they would ask kung ano daw ba ang kailangang matutunan ng isang manggagawa. And one of the things na masasabi ko pong mahirap pero kailangan is that you pre-decide. When you say pre-decide, ang ibig sabihin po nito, hindi ka pa dumarating doon sa sitwasyon, pero ngayon pa lang, pagpasyahan mo na. I will not leave because I'm hurt. I will not leave because I'm angry. I will not leave because I'm not popular. Pre-decision kasi sa totoo po, dadaan tayo sa ups and downs ng emotions natin. Dadaan tayo sa mga challenges ng buhay natin. Dadaan po tayo sa mga iba't ibang karanasan sa ating buhay that maybe will make us think twice about pursuing yung calling natin. At naalala ko po sa isang pag-aaral natin, tinalakay natin na paminsan po, totoo naman, may redirection ng Panginoon. But we have to make sure na pag tayo po ay na-redirect, we are leaving not because we are running away from God's will, kabaliktaran. Ang dapat po mangyari, when we leave, we are actually in pursuit of God's will. So, ibig sabihin, we don't really cut ties. We acknowledge yung naging blessing ng church sa atin. But we know that we are going with the blessing of the ministry that we are currently handling. Hindi po yung we are running away. Hindi ho ba? Kasi talagang pag dumaan kayo sa nasaktan, nabigo, pagka kayo po ay dumaan sa may mga expectation na hindi nangyari or maybe things are not progressing according to your timeline, it will be very, very challenging. Naalala ko po ang
isang napaka-importanting lesson na natutunan about ministry na we serve at the pleasure of our master. Hindi madali yung katotohanan yan, kaya lang sometimes china-challenge yan ng society na merong kakaibang kultura, di ba? People want to be accepted, to be admired, to be followed, to be appealing to people. Pero babalik at babalik tayo sa basic na ang goal natin is to glorify God, to please Him, so that yung focus po natin ay sa Kanya at sa Kanya lamang. Malaking hamon, ano? Pero yan po ang kailangan natin gawin, mga kapatid. Kaya as we serve the Lord, let us remind ourselves, okay, yung church is not actually optional. Doon ka dapat naroon kasi yan ang calling natin eh. You are called to belong, not just to believe. And ang reality po, diyan papasok yung significance ng character and competence. Bakit? Kasi yung mga taong nilagay ng Panginoon sa iglesia, they need our spiritual gifts. So, kailangan nating ipaglingkod sa kanila yung ating spiritual gifts. Of course, kaalinsabay po niyan, alam natin, because you will be serving people na iba-iba po ang background, ugali, opinion, or maybe way of doing things. And most likely, dahil po sa mga differences na yan, it will be very challenging. But again, it's a reminder to all of us, mga kapatid, that as we serve the Lord, yung character kailangan kalakip doon. Kaya nga, I always say, no, ito pong lagi kong biro na, sabi ko, alam nyo ba na yung 1 Corinthians 12 ay sinundan ng 1 Corinthians 13? Of course, matatawa tayo dyan kasi obviously magkasunod niya talaga yan, di ba? Ngayon, kaya ko sinasabi yan kasi ang tanong, ano ba yung nasa 1 Corinthians 12 at ano ba yung nasa 1 Corinthians 13? Now, 1 Corinthians 12 basically is a chapter mostly dedicated to explaining na yung church is a body. Ang iglesia ay isang katawan. Pinaliwanag ho dyan kung paano ang pisikal na katawan, maraming parte. Ang iglesia ay binubuo ng iba't ibang parte. Ang Holy Spirit ang nagpapasya kung ano yung kaloob natin. Ngayon, anong kaugnayan ng chapter 13? Alam nyo, ang chapter 13 is usually known as the chapter that talks about love. Ang isang malaking problema, nabanggit ko ito sa isang pag-aaral, usually, we read 1 Corinthians chapter 13 and apply it to romantic love. Mga Valentines, marriage, kasalan, yan yung mga pinag-uusapan dyan eh. Pero alam niyo ba na ang context po nito is not really romantic love. It's not really romantic relationships. Ang tinatalakay talaga dito is the relationship in the church. Kung paano natin ginagamit yung kaloob. So let me read for you yung introduction, 1 Corinthians 13, verse 1 all the way to verse 3. If I could speak all the languages of earth and of angels, but did not love others, I would only be a noisy gong or a clanging cymbal. If I had the gift of prophecy, and if I understood all of God's secret plans and possessed all knowledge, and if I had such faith that I could move mountains, but did not love others, I would be nothing. If I gave everything to the poor and even sacrificed my body, I could boast about it. But if I did not love others, I would have gained nothing. Napaka-powerful po nitong reminder na ito, no? Kasi sa chapter 12, tinalakay nga yung spiritual gifts. So sometimes nakaka-excite, di ba? Uy, may kaloob, may kaloob. Gamitin natin. At ganyan nga nangyari sa Korinto, ginamit nila eh. Kaya lang ang mahalagang sangkap ng pag-ibig ay hindi nila tinaglay. Kaya po nangyari, pinapaliwanag ni Apostle Paul dito. At sinasabi niya, kung ikay nagsasalita sa iba't ibang wika, walang pag-ibig, walang kabuluhan, puro kaingay. So in other words, what gives it deeper worth is basically yung pag-ibig. Yun po yun. Otherwise, in the absence of love, it will not achieve the purpose of exalting God, papuri sa Diyos, edifying the body of Christ or building up the body of Christ, and yung pong evangelization of the lost. So anong klaseng pag-ibig to? Ito,
Ito yung portion na madalas gamitin para sa mga romantic settings. Pero again, as I read this, as I share this to you, let me again remind you, hindi po ito sinulat para po sa layunin na pakiligin tayo. Okay? Hindi po ito sa romantic context. It is for the church. Now, isipin nyo, as you listen, itong dinidescribe na pag-ibig dito is essential for church life. Okay. So let me read. 1 Corinthians 13 verse 4 to 7. Love is patient. Love is kind. Love is not jealous or boastful or proud or rude. It does not demand its own way. It is not irritable. It keeps no record of being wronged. It does not rejoice about injustice, but rejoices whenever the truth wins out. Love never gives up, never loses faith. It is always hopeful and endures through every circumstance. Ang ganda, no? Usually, pag naririnig ng tao yan, talaga nasa isip is romantic setting para sa mag-asawa, para sa mga nagliligawan. Yan, hindi po. Pwede naman doon, pero hindi po yan ang primary context niyan. Ang context po niyan, Apostle Paul is addressing the church. Kaya nga sabi niya, walang pag-ibig. Kahit na ginamit niyo yung kaloob niyo, hindi nagiging makabuluhan. Kaya pinaliwanag niya. Tingnan niyo ilan sa mga bagay na ito. Yun lang sinabi na, it keeps no record of being wronged. Hindi tatanim ng galit. Ang bigat nun, ano? Kasi one time I was invited sa isang anniversary and yung tema po nila is unity. And I told them, sabi ko, sa totoo lang, I've spoken a lot of sermons on unity. But always consider this. Kung ang kausap mo ay iglesia na bata-bata pa lang, maybe it's just starting a few years, 5 years, the need for unity is still there, pero yung i-emphasize mo sa message would be different. Kung ang iglesia po ay may edad na, say 30, 40, 50 years and more than that, the approach, the emphasis would be different as well. Bakit? Kasi most likely, pag matagal na po nag-i-exist, marami ng pasakit, di ba? Sama ng loob, nasaktan ka na, nakasakit ka. If you're a leader, di maiiwasan, you will make decisions that will favor one and not favor the other. You cannot please everybody because you're not supposed to. Masasaktan tayo, expectations will not be met. So in other words, kung wala po yung healing at meron tayo dala-dalang listahan ng lahat ng naka-offend, eventually, hindi mangyayari yung unity. And I always tell them, unity is beautiful, but the hard work to achieve unity may be forgiveness, humility, respect, to humble ourselves before each other and before the Lord. Yan po. Kaya ibig sabihin mga kapatid, hindi ganoon kasimple. Pero kung yun ang kinakailangan, yun ang ating gagawin, again, because all of this is for the glory of God. Kaya nawa po'y makita natin ang mahalagang ugnayan sa pagitan po ng character and competence. We are called to belong to the body of Christ, and it is essential that we contribute to the body of Christ. So dito po nagtatapos ang programang Kamalayan at muli paalala sa bawat isa. Ang ating programa ay napapakinggan sa FEBC Radio TV, napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa channel 185 sa GCTV. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.